すぎる。あいつは P か。我がファミリーに盾つく者たちは 10 pinakamalakas na nakalaban ni Garp. Si Monkey D. Garp ay isang marine hero. Pero dahil na rin siguro sa katandaan, bihira na siyang makitang kumikilos. Lalo na pagkatapos ng time skip. Ganun pa man, may ilang malalakas na karakter na lumaban sa kanya. May mga nakalaban niya sa nakaraan. Meron ding nakalaban niya sa kasalukuyan sa Hachinosu. 1. Rox D. Sebek. Ang Marines na pinamumunuan ng grupo ni Garp at Roger ay minsang nagtulungan sa God Valley upang labanan ang grupong Rox Pirates. Sa katunayan, ang pagkapanalo ni Garp laban sa grupong Rox ang nagpakilala sa kanya bilang Navy Hero. Hindi ang kanyang tagumpay ay ang paghuli kay Goldie Roger. Sa kasamaang palad, hindi pa naipapakita ni Oda ang laban ni Garp laban kay Rox D. Sebek. 2. Shiki. Dahil miyembro ng Rox si Shiki, siguro nakaharap na siya ni Garp sa God Valley. Gayunpaman, ang kilalang salungatan ni Shiki kay Garp ay nang dumating siya sa Marineford pagkatapos sumuko ni Roger. Ang pakikipaglaban ni Garp kay Sengoku laban kay Shiki ay nagdudulot ng malaking pagkawasak sa Marineford. Buti na lang nahuli si Shiki. 3. Chinjao. Si Garp ang pangunahing dahilan kung bakit hindi ma-access ni Chinjao ang kanyang sariling mga kayamanan sa mahabang panahon. Kinailangan ni Garp na magsanay sa pagsira sa 8 bundok upang makalaban si Chinjao. Nang sa wakas ay nagbanggaan sila, ang tuktok ng ulo ni Chinjao ay yumuko na hindi niya magamit ang kanyang pamamaraan upang maabot ang kanyang kayamanan. 4. Goldie Roger. Hindi pa naipakita noong nakipag-away si Roger kay Garp. Gayunpaman, si Garp ay ang marine na pinaka-agresibong nanghuli kay Roger at sinasabing maraming beses na nilabanan ni Garp si Roger. Kahit si Roger ay iginagalang si Garp at nadama na karamihan sa mga marines na hindi si Garp o Sengoku ay hindi makapagbigay sa kanya ng magandang laban. Kakaiba, tila hindi nahuli ni Roger si Garp gamit ang sarili niyang lakas. Isinuko ni Roger ang sarili noong malapit na siyang mamatay. 5. Marco. Si Garp ay passive lamang sa panahon ng Marineford. Sa huli, hinayaan pa siyang masuntok ni Luffy. Kaya, hindi natin nakita si Garp na nakipaglaban kay Whitebeard. Gayunpaman, mayroong isang kawili-wiling sandali kung saan sinubukang sunggaban ni Marco si Ace. Pagkatapos ay sinuntok siya ni Garp. Hindi niya inasahan ang kamao ni Garp. Hindi rin agad naghilom ang sugat ni Marco sa atake ni Garp. Kita pa rin ang pasa pagkalapag ni Marco. 6. San Juan Wolf. Sa Hachinosu, nakipaglaban si Garp sa isang tauhan ng Blackbeard Pirates. Si San Juan Wolf ay ganap siyang natalo ni Garp. Pinatalbog niya si Wolf hanggang sa mahulog siya sa dagat. 7. Aokiji. Nakipaglaban si Garp kay Aokiji sa Hachinosu. Si Garp sa una ay tila superior sa chapter 1081 kung saan hinampas niya si Aokiji ng isang blue hole. Gayunpaman, nakabangon pa rin si Aokiji at nahirapan si Garp ng maglaon. 8. Shiryu. Sa Hachinosu, ginagamit ni Shiryu ang kanyang disappearing technique upang saktan si Garp. Nagtagumpay si Garp na talunin si Shiryu, ngunit ang saksak ni Shiryu ay tila nagpapahina kay Garp. 9. Vasco Shot. Sa chapter 1087, sinubukan ni Vasco Shot na salakayin si Garp gamit ang isang fire projectile. Pinoprotektahan ni Garp ang kanyang sarili sa pamamagitan ng paggamit ng ilang pirata bilang mga kalasag, ngunit ang mga pirata ang nasunog. 10. Avalo Pizarro. Ang kapangyarihan ni Avalo Pizarro ay nagpapahintulot sa kanya na kontrolin ang lahat ng Hachinosu. Isa sa masamang epekto ng Shima Shima no Mi ay mararamdaman ni Pizarro ang mga epekto kung masira ang bahagi ng isla na kanyang kinokontrol. Sa chapter 1087, naramdaman din niya ang init pagkatapos maglunsad ng fire projectile si Vasco Shot. Inatake din ni Garp si Pizarro noong chapter 1088. At ito na nga 10 malalakas na kaaway na nakalaban ni Garp sa One Piece. Ano sa tingin mo mga kapika?